Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kailan ay hindi ka nagbabago, tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko, mamamalagi sa kalinga mo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Lord. Ayan, salamat po sa Panginoon. Tunay na ang Diyos ay nararapat sa papuri, sa luwalhati at pagsamba. Glory to God. Ayan. Kanina po nabanggit ni Brother Erwin, yung parang istorya ng pagbili po nito. Yun po kasing para po sa mga hindi nakakaalam, mayroon po kasing nagbukas ng parang opportunity noon na magbibigay sa atin ng 150,000. Pero ang gusto niya ay mayroong lupa. Meron na kaagad lupa na pagtatayuan po ng building. Ang problema, ang church wala siyang lupa. At yun pong istorya ni Brother Erwin, tinausap namin siya, yung pong ini-istorya niya kanina. At pumayag siya na ang yung lote na ito mismo, ay kumbaga uhulugan ng pay when able. Ang church po maliit, yung magkano lang yung offering per week. At pumayag po siya doon. Pero nung kalaunan po, siguro ilang months pa lang naguhulog, sabi niya, Kuya, ali ni babayaran ng church. Biya ko niya mo. Ito po ay 313. Kung hindi 13, mga 312 square meters. Alam po ninyo, yung inisip ko, sinasabi niya, dinoble ng Panginoon, higit pa sa doble. Yung lote po niya doon ay 615. Tama ba? 625. Palakpakan naman natin ang Lord. Kaya yung binabahagi niya kanina ay dinoble ng Panginoon. Higit pa doon sa ating ibabalik ng Panginoon talaga. Palakpakan naman natin ng Panginoon. Kaya ko po binabanggit naman yan dahil
Nung nakaraang taon, ng mga January, meron pong planning tayo na tayo nakapag-decide po ang leadership ng church na tayo po ay magkakaroon po ng pledge. Pero naantala po yan. Tapos binuksan ulit nung July, ngayong July, nung last, nabanggit ko po na tayo po ay magpi-pledge. At ang pledge na yan, kagaya ng sinishare kanina ni Brother Erwin, kung ano yung pledge natin, kaya ng Diyos na ibalik ng doble. Naniniwala po kayo doon? Amen. Dapat maniwala tayo kasi mayroon ng patotoo dyan eh. At ang sinasabi ng salita ng Diyos, maliban of course, dapat yung unang salita ng Diyos, pagkatapos yung mga nararanasan natin na patotoo. Ayan. Yung pong mga pledge form ay kay Sister Georgie, ilagay po ninyo doon ang inyong pangalan, mayroong mga personal info yan. Pagkatapos nakalagay kung ano po gusto nyo, weekly, monthly, o by weekly, every 2 weeks, nasa sa inyo po kung magkano ang total na inyo pong ipipledge. Ang pledge na yan, yan po ay yung sa puso natin ay talagang kinoconvict ng Panginoon. At ako po ay naniniwala na higit pa doon sa ating mga inaasahan na mga regular na dumarating po sa atin, ay ako po ay naniniwala ibabalik ng Panginoon yung ating pledge. Mamaya i-approach po ninyo ang ating kapatid. Kung ano po yung sa inyong puso na ipipledge ay gawin po natin. Ang pledge na yan ay hanggang December. O kaya bago yung ating anniversary. Iba pa yan dun sa ating mga alkansya. Si Brother Roland, gusto niyang yung alkansya niya napupuno na raw. Ayan. Sige po, i-approach po ninyo si Sister Georgie mamaya. Siya po ang may hawak ng mga pledge form natin. Kung meron po kayong mga Bible, ay buksan po natin sa Matthew chapter 6, verses 24 hanggang pong 34. Matthew chapter 6, verses 24 up to 34. Ito pong salita ng Diyos. Magbabasa po ako sa New International Version. Matthew chapter 6, verses 24 up to 34. Ang sabi po ay, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? And why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will He not much more clothe you, you of little faith? So do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Hallelujah. Let us pray. Nagpapasalamat kami, Panginoon,
sa inyo pong kabutihan. Salamat po sa inyong pagmamahal sa amin. Salamat o Diyos sa mga pagpapala na meron kami dahil Ikaw ay mabuti sa amin. Inihiling namin na iyong mga salita ay may pangaral ng tama, Panginoon. Hiling namin, O Diyos, na maranasan namin ng iyong presensya. Magsalita ka, Panginoon, sa puso ng iyong mga anak. And we pray that the Holy Spirit will move in our hearts, will move in our midst today. Lord, we continue to trust you with our lives. We worship you, Lord. We thank you. This is what we pray in Jesus' name. Dagdagan ko po yung istorya, yung pong 150 nakuha natin noon, yung 150,000, yung nagbigay. Ano po? At meron pa pong mga sumunod na tigalawang 150. At matagal po bago natapos ito, yung 150 nandyan po sa beam, pagkatapos yung susunod na 150, yung sa bubong, susunod na 150, ay hindi pala, yung susunod na 150, yung mga trusses. Susunod na 150 ay yung bubong, ano po, na pasara. At marami pa pong ginamit ang Panginoon, ano po, upang ang church na ito ay maitayo. Yung pong iba sa inyo, ginamit para makisame, ano po, kumbaga, dati, pumunta po tayo dito, bare lang po yan. Naalala ko lang. Nag-istorya lang po ako. Yung mga gamit, ano po, dahil ito ay hindi pa nakasara, ano, yung mga gamit, papasok mo pag Sunday, paghapon, di papasok mo na naman po. So, salamat po sa Panginoon. Salamat po sa mga ginamit ng Panginoon. At ibabalik ng maraming beses ng Diyos ang inyo pong ginawa para sa Kanya, para sa Kanyang church. Ayan. Ang buhay po natin should be lived out with focus on the things, not on the earth. Ang sabi po ng salita ng Diyos sa 2 Corinthians chapter 4 verse 18, "So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary and what is unseen is eternal." Napakaganda, ano po. Pinapaalala sa atin ni Apostol Pablo dito sa 2 Corinthians 4:18 na ang mga realidad natin, ano po, o ang mga bagay na mga nakikita natin ay hindi lamang yan ang realidad. Na hindi lamang yan ang totoo. Hindi lamang yung mga nakikita, nararamdaman, hindi lamang po yan. Ano po? Sa ating mga buhay ay dapat tayo po ay nagdidesisyon na mag-focus sa Diyos. Hindi lamang sa mga bagay na nandirito. Kaya nga, yung iba, ano po, at marahil karamihan po sa atin, ay kaya na magkaloob doon sa nilalagay ng Diyos sa kanilang puso dahil alam nila ang mga bagay dito ay mga temporary lamang. Amen po ba doon? It is a daily decision to focus on God. Dapat pinipili po natin na nagdidesisyon tayo na ang buhay natin ay nakafocus sa Diyos. Ang mga bagay na temporary, kagaya po ng mga nararanasan natin sa araw-araw, mga troubles every day, yung physical pain, nararamdaman natin, not only physical pain, maybe emotional pain, and the material wealth na o kaya po yung hindi lamang yung kasaganaan ng material wealth kundi yung kawalan marahil nito sa atin ay mga temporary lamang. It will fade quickly because these are just temporary.
Ang mga bagay na hindi natin nakikita, ang sabi ni Paul, ayan ay yung mga merong eternal value. Kagaya ng faith. It has an eternal value. Hope. It has an eternal value. We hope for eternal life. Tayo ay merong pag-asa dahil sa ating Panginoong Hesus. Ano po? Pag-ibig. Ang sabi po ng 1 Corinthians 13, verse 13, these three remains, faith, hope, and love. But the greatest of this is love. Ang mga bagay na hindi natin nakikita ay may eternal value. At kagaya ng binanggit ko po, hindi lamang yung mga bagay na nakikita, yun yung mga realidad po natin, realidad din po na mayroong spiritual life, spiritual realm. Ang Panginoong Jesus, tinatawag po niya tayo na mamuhay with an eternal perspective. Diba? Sabi niya yan. Sabi po sa Hebrews chapter 12, verse 2, fix your eyes on Jesus. So dapat tayo po ay namumuhay bilang mga mananampalataya with an eternal perspective rather than being consumed by the things of this world or being consumed by earthly concerns. Yung bang yung buhay natin, nauubos doon sa concern natin, doon sa mga bagay na nandirito. Hindi ko po sinasabi na hindi tayo magtrabaho, hindi tayo magsikap, hindi wag magkaroon ng mga goals sa buhay, hindi ko po sinasabi 'yon. Kundi dapat iuna natin ang mga bagay na totoo. Mga bagay na pangwalang hanggan. Ano po? Nagdadala ito sa atin ng kapayapaan. When we know that we are sure of the things that we do not see, we are sure of the promises of the Lord, it brings peace to us. It changes our values. Yung values natin, inilalagay natin nun sa mga values na pinapahalagaan ng salita ng Diyos. Nagbibigay sa atin ng pag-asa ito doon po sa ating mga present struggles. Kasi alam natin that our present struggles are not permanent. They are temporary. And they will end. Ano po? But the goodness of God will never end. Amen. It gives hope. Tayo po ay blessed dahil alam natin ng mga yan. Meron tayong parating pag-asa kahit nandun tayo sa kalagayan na ang sitwasyon natin ay parang walang pag-asa. But there will always be hope because we know that there is hope in God. There is hope in Jesus Christ. And His goodness will never end. That's why we must choose to live with an eternal perspective. Amen po ba doon? It reminds us that life is not about in the here and now, but our life is about eternity. At yun, doon tayo mag-focus. Ano po? But how do we live with an eternal perspective? Base po dito sa salita ng Diyos, number 1, choose to serve God. Sa verse 24, ang sabi po, no one can serve two masters. Either you will hate the one and the other, and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. So hindi pwede na sabayan. Hindi pwede. Kailangan mayroon kang pipiliin na paglingkuran. At dapat maliwanag po sa atin na ang ating pipiliin ang paglingkuran ng Diyos. Amen po ba doon? Because no one can serve two masters. You will hate the one or you will love the other. Si Jesus po ang nagsasalita niyan. Ano po? A person cannot give wholehearted loyalty to both God and money.
to wealth or material possessions. Ano po? Ang issue po dyan ay hindi yung we are possessing wealth. Praise God. Sabi ko nga po, parating binabanggit, kung loloobin ng Panginoon that we possess great wealth. But that is not the issue. It is not possessing wealth, but wealth possessing us. Yung lahat ng desisyon mo, yung lahat ng buhay mo ay yun ay ini-spend natin, ini-invest natin, doon sa mga bagay na material. Hindi po. Choose to serve God. Ang isang tao is controlled by materialism when all he does is for the gain of material things. Wala na siyang panahon para sa Panginoon. Tayo po ay nagpapaalala, ang salita ng Diyos ay nagpapaalala, tayo po ay mga mananampalataya, tayo po ay nagtatrabaho, tayo po ay nagsisikap, tayo po ay mayroong mga goal, tayo po ay nagbi-business. But we should not be controlled by materialism. At kumbaga, mayroon po tayong panahon kung inuuna natin ang Diyos. Ang pera po bilang servant, as a servant, money is a tool. Maganda po, eksakto yung ni Brother Arwin kanina. Siguro wala naman siyang planong i-share kanina. Pero sabi niya, nandun siya sa likod, parang yung conviction ng Lord, share mo. As a servant, ang pera po, bilang servant, is a tool used for kingdom purposes. Kumbaga, yung mga meron tayo, kung ano ang pagpapala ng Diyos sa atin, let's say financial or material, we use them to advance the kingdom of God. Pinapagamit natin. Ang pera po kasi amoral. Depende sa gamit. No? As a servant, money is a tool used for kingdom purposes. As a servant, money can be used for generosity. Yung pwedeng tayong makatulong doon sa maibsan yung mga kahirapan o kaya yung mga sitwasyon ng mga kapatid. O kung kahit hindi mga kapatid sa pananampalataya, mga outside of our faith, na ang Panginoon ay hinihipo tayo upang sila ay makaranas ng generosity ng isang mananampalataya. Money as a tool can be used to provide for our families. Ang sinabi ng salita ng Diyos, tayo po ay magsikap at mag-provide tayo sa ating mga pamilya. Kasi ang hindi mag-provide sa kanyang pamilya, ang sabi po ng Bible ay he is worse than an unbeliever when a person does not provide for his family. Biruin mo yon. Kailangan piliin po natin na maglingkod sa Diyos. Kasi mayroong dalawang masters dyan. No one can serve two masters. You cannot serve both God and money. Choose to serve God. Tayo po, bilang mga mananampalataya, our focus should be on the Lord Jesus Christ. Nagpapaalala po ang Hebrews chapter 12 verse 2. Fix your eyes upon Jesus. Ang isa po kasing divided heart, kagaya halimbawa nito yung sa verse 24, na kung ang isang tao ay magdidesisyon na I will serve God, I will serve Mammon. Hindi po pwede. Because a divided heart cannot follow Christ. I will repeat po. A divided heart cannot follow Christ. Kapag hindi siya fully committed dun sa pagsunod sa Diyos, at parang meron siyang kinikilingan dyan, parang naglilin siya doon sa maglingkod, doon sa Mammon, pag dumating po ang pagkakataon na mag-demand ng panahon, mag-demand ng
ng oras, mag-demand ng buhay mo in order for you to gain financially if you are not committed, if you are not decided yet, ay maglilin ka talaga doon sa financial gain. You cannot serve both God and money. Kaya ngayon pa lamang po, o kahit na noon pa, it has been decided already in our hearts, o kung hindi pa decided noon, ay decide na natin ngayon. It should be decided in our hearts, even now, that we should have a firm resolve to serve God no matter what. Ang panahon natin, ang kakayahan natin, kung ano ang meron tayo, we should have a firm resolve that all of these things, even our very life, should be devoted in serving the Lord. Amen. Amen po ba doon? Does my work or career or goals or dreams in life help me to serve God? Or does my work, career, or goals become my master? Maliwanag po dapat sa atin na ang master natin, ang Panginoon. Wala po dapat nagko-compete doon sa devotion natin sa Panginoon. Hindi pwede na ikumpara po yan. Dapat incomparable po yung ating devotion sa ating Panginoong Jesus. Incomparable yan. Kung niisip ko paano sasabihin ko. Kasi incomparable nga, hindi mo dapat kino-compare, no? Kung ihahambing. Yun pong yung devotion natin sa Panginoon ay dapat ganon ka-great na hindi pwedeng ikumpara doon sa devotion natin sa kung kanino pa man o kung ano pa man. No one should compete with our devotion to Jesus Christ. Ang mga decisions po natin sa bawat araw, they should be driven by our faith in the God who can bless us. Ano po? Not on our financial security. We do not decide para po makapag-gain tayo ng finances or makapag-gain ng security sa buhay, kundi ang mga desisyon po natin sa buhay, they should be driven by our faith in the Lord Jesus Christ. Amen. Choose to serve the Lord. Sa verses 25 hanggang 32, sabi ng Panginoon, therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Look at the birds of the air, they do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? We take note of that. Ano po? Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? And why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today, tomorrow is thrown into the fire, will He not much more clothe you? You of little faith. So do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. Do not worry about your life, sabi na pong Jesus. Ang Panginoon ay pinapakain po niya ang ibon. Dinadamtan po niya ang mga liryo sa parang. At ang mga ito, hindi man natin kinukonsider.
Walang halaga po sa atin ang mga yan. Dito po, marami pong mga ibon dati dyan. Ano po? Tapos, mayroon kang makikita, patay siya. And you don't even care. I don't even care. Pag makakita ko ng ibon na patay dyan. Pero sabi ng salita ng Diyos, God feeds them. He cares. God cares for this creation na kinreate ng Panginoon. But God is concerned with them. God is concerned with this. And sabi po ng salita ng Diyos, mas mahalaga kayo sa mga ito. How much more yung pagkalinga ng Diyos sa atin? Ang sinasabi po ni Jesus, hindi ba magpo-provide ang Panginoon para sa inyo? Hindi ba magpo-provide ng pagkain ng Diyos? Yung mga ibon nga, pinapakain niya, hindi ba magpo-provide ang Diyos para sa iyo? Yung mga liryo sa parang, yung mga bulaklak sa parang, dinadamtan ng Diyos, hindi kaya daramtan kayo ng Diyos? Mahalaga tayo sa Diyos. Mas mahalaga tayo kaysa sa mga ito. How much more? Will He not much more clothe you? Will He not much more provide for you? Alam po ng Diyos yung ating mga pangangailangan. Bago pa man tayo humiling sa Kanya, alam po niya. Alam po niya mga struggles natin. Kanina, yung sa prayer natin kanina, Lord, Ikaw ang nakakakita sa aking puso, sa aking buhay. Pati yung mga bagay na hindi alam ng tao. Hindi ba? Alam ng Diyos. Yung mga nagawa natin na tayo lang nakakaalam, marahil. Pero alam ng Diyos. Yung mga pangangailangan natin, alam ng Diyos. God knows your needs even before you ask of these needs. Pero, pag ba alam ng Diyos, hindi ba natin dapat sabihin sa Kanya? Alam na ng Diyos eh. Bakit ko pa sasabihin? Bakit hindi lang siya mag-provide? Dapat sundin natin kung ano sinasabi niya. Kasi sabi niya, ask. Ask, you will receive. Sabi po ng Matthew chapter 7, verse 7. Ask, it will be given to you. Bagamat ng Diyos, alam po niya ang ating mga pangangailangan. He knows our needs even before we ask. But we need to ask. Kasi yun ang kanyang sinasabi. Ano po? Kailangan tayong lumapit sa Diyos. Kailangan tayong magtiwala sa Diyos. Ang sabi po ni Jesus, can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? Palagay po ninyo. Nagwo-worry ka. Nagwo-worry ka. Sa pagwo-worry mo ba, madaragdagan ng kahit na isang oras lang ang iyong buhay? Ang nagtatanong si Jesus. Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? Alam po natin ang sagot dyan. Hindi po madadagdagan ng kahit na isang oras ang buhay natin kung nagwo-worry tayo. Worries does not add a single hour to your life and to my life. Ang katotohanan, it may lessen your life. Pag nag-worry ka, na-stress ka na nga. Stress ka sa buhay mo. Nag-worry ka. Yung mga worry ba, nandyan na, ibig sabihin, yung mga, nag-worry ka. Kasi po, ang mga wino-worry natin, yung mga inaalala natin, mga alalahanin po natin,
Dumating na ba yung mga alalahanin natin? Di ba ang worry ay iniisip mo kung ano yung pwedeng mangyaring masama sa future? Worry does not add to your life a single hour to your life. It may lessen yung haba nga ng iyong buhay. O kaya, yung quality, sigurado, ang quality ng buhay mo, ililesen niya yan. Imbes na sana ngayong araw ay masaya ka, yung problema na wala pa, inaalala mo, nalulungkot ka, na-stress ka, nagwo-worry ka. Wala pa nga. Ay, kapastor, ka kanyan, mag-worry ka. Darating po, pero we choose not to. Let us choose not to. Kasi Jesus, sabi niya, ang sinasabi ni Jesus sa verse 31, tayo pulawin. Anong sabi ni Jesus? Ano yung conclusion niya sa verse 31? Saka sa verse 34, makikita natin yan. Sa verse 31, sabi niya, so do not worry. Si Jesus pong nagsasalita niyan. Huwag na nating ipilit ang sarili natin na i-worry natin. Yung mga bagay na wala pa. Yung mga bagay na hindi pa problema. Pinoproblema mo na ngayon, yung problema na wala pa. And it adds burden in our lives. It lessens the quality of your life. Imbes na ang itsura mo ay kung ikaw ay halimbawa ay 40, imbes na pang itsura mo ay pang 39, ang nagiging itsura mo pang 50. You worry a lot. Buti kayo mga bata, mga itsura nyo. No? Ibig sabihin, sinusundan ba natin ito? Praise God kung sinusundan natin. Choose to trust the Lord. Amen. Magtiwala tayo sa Panginoon. God gives us grace today for the challenges today. Ulitin ko po na. God gives us the grace, the strength today for the challenges today. Huwag na po nating dalhin yung mga problema ng bukas pa lang, dinadala natin ngayon. Wag. God gives us grace for today's needs. Ang sabi ng Panginoon, each day has enough trouble of its own. Hindi ko po idea to. Sinasabi po ito ng Panginoon, each day has enough trouble of its own. Our need for grace for tomorrow, mayroong tayong mga challenge bukas. At inaalala natin, huwag nating alalahanin dahil ang Diyos magbibigay po ng lakas at biyaya sa atin sa araw ng bukas upang harapin ang mga hamon ng bukas. Amen po ba doon? Each day has enough trouble of its own. Ang sabi po ni Jesus. Instead of borrowing tomorrow's troubles, kinukuha na natin yung mga trouble for tomorrow. Kinukuha na natin ngayon, dinadala na natin ngayon. At nagiging mabigat. Instead of borrowing tomorrow's troubles, receive God's grace today. Amen. Choose to trust God. Sa buhay po, walang seguridad. Ang security lang natin ng Panginoon. Sa Pilipinas, mahina po ang healthcare system natin. Mahina.
Kung ma-hospital ka, halimbawa, ma-hospital ang isang tao, at halimbawa, grabe ang sakit niya, kahit na meron kang 1,000,000, kapag ang sakit mo sa hospital, nagkabil ka ng mataas, mahubos. Of course, sa ibang bansa, maganda yung healthcare system po nila. Ano po? Anong gusto lang pong sabihin dito? Ang security natin ang Diyos. We don't need to worry. Ano po? Dun sa mga bagay na wala pa. Sapagkat, ayon po sa mga pag-aaral, ito hindi po na-check, ano po, ayon po sa pag-aaral, 90% of all your worries will never come. Hindi darating. Ang security natin ng Diyos, kapag mayroon tayong parang temptation na mag-worry, imbes na mag-worry daw po tayo, ito alam natin, mag-pray tayo. We should pray to Jesus when worries start engulfing us. Kasi parating mayroong temptation, kahit alam natin ang sinabi ni Jesus, do not worry, sabi niya sa verse 31. So do not worry. Sa verse 34, therefore, do not worry. Conclusion, merong so, merong therefore. Puro conclusion yan. Anong conclusion? Do not worry. But there is always that temptation in our hearts, lalo na pag yung mga problema parating, ano po inisip natin, nag-worry tayo. But we can pray. When worries start engulfing our minds and our whole being, then punta tayo sa Panginoon at mag-pray tayo. Amen. Magtiwala po tayo sa Panginoon because the Lord cares. Panghawakan natin yun. He cares for me. He cares for you. Ano po? Trust God because He cares. Sabi po ng verse 33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be given to you as well. Let us seek God's kingdom. Ang ibig pong sabihin nito ay, inilalagay natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay above our personal ambition. Kumbaga, sinasabi natin, Lord, not my will, but your will be done. Lord, ang inyo pong kagustuhan para sa aking buhay. Lord, meron akong mga dalangin, meron akong mga gusto na mangyari sa aking buhay. Pero Panginoon, hindi po ang aking kalooban, kundi ang iyong kalooban. Seeking God means putting God's will above your personal ambition. Ibig pong sabihin po nito, pangalawa, it means God's purpose is your highest priority. Panginoon, ano ang purpose mo para sa akin? Hindi na ikaw, hindi na po tayo. Amen. Iuna natin ang Panginoon. I-align po natin yung ating mga pagpili. I-align po natin ang ating desire. I-align po natin ang ating motibo doon sa kalooban po ng Panginoon. At sigurado po tayo, ganito. Kapag tayo nag-decide na i-align natin ang mga pagpili natin, ang desire and motives po natin doon sa kalooban ng Panginoon, mayroon pong magde-demand ng ating pagpili na parang yung sitwasyon, parang sasabihin, wag muna yan. Ito muna. Urgent ito. Pero pag decided ka na inuna po ang Panginoon, kahit na mayroong mga competing demands, yung oras natin sa Panginoon ay parang makukuha, o kaya yung devotion natin sa Panginoon ay parang maalis yung ating tingin sa Diyos. Dahil merong nagdi-demand ng ating devotion. Dahil merong nagdi-demand ng ating oras. Maaring tao yan, maaring sitwasyon, maaring mga gusto nating abutin.
dinidemand yung sarili natin, dinidemand yung ating commitment na alisin sa Diyos, dapat decided na po tayo na sa mga competing demands na ito, decided na tayo na una natin ng Panginoon. Amen. It's already settled in our hearts na iuna ang Panginoon. That we will continue to seek the face of God and seek God. Mag-submit tayo sa authority ng Panginoon. Anong ibig sabihin po ng mag-submit sa authority ng Panginoon? Kasi sinasabi dito, seek first His kingdom. Seeking His kingdom meaning we are submitting to His authority. Wini-welcome natin ang rule ng Panginoon. Mayroon pong binanggit kahapon dun sa training. Kalimutan ko po yung term. Ang binanggit ay nandito na, it's here already, but not yet. Parang binabanggit niya, ganon. Kagaya halimbawa ng kaligtasan. Ligtas po ba tayo? Amen. Ligtas tayo. Nasa iyo na yan, nasa atin na. We are saved. Ano yung mga basis po natin? John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whosoever believes, and we believe, whoever believes in the Son has eternal life, sabi po niya. So therefore, we are saved. 1 John 5:13. Ang sabi po, I am writing this to you so that you may know. You that believe in the Son of God has eternal life. We are saved. Ano po? Nandito na yan eh. Opo. Sa paglilingkod. Nandito na, nararanasan na natin, but not yet. Wala pa tayo dun sa presensya ng Panginoon. No? So, we welcome God's rule now. Ang rule kasi ng Panginoon ay yung sa puso natin. Alam niyo po ba na ang kingdom ng Panginoon, ang rule niya, kasi di ba yung mga disciples, sabi nila, magro-rule si Jesus. They were expecting a political Messiah nung una, na sila ay liligtas sa Israel. Pero alam niyo po ba, ang rule ng Panginoon ay yung rule ng Diyos sa inyong mga puso ngayon. That we are committed to Him. That's His rule. Sa puso ng mga tao. Pero darating po ang pagkakataon, darating yung araw na magkakaroon ng fulfillment siya, yung talagang rule niya. Yung sa darating na panahon. So welcoming God's rule now while looking forward to its ultimate fulfillment. That is submitting to His authority. And when we seek His kingdom first and His righteousness, ang sabi ng Panginoon, all these things will be given to you. All these things will be given to you. Makikita po natin that the Lord assumes responsibility in providing for His children. Kapag inuna siya. Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. He assumes responsibility to provide for our needs as His children. When we put Him first. Ang Diyos po ay nangangako ng Kanyang tapat na pagkalinga sa atin. He promises faithful care to guarantee, not to guarantee worldly wealth or luxury. I-emphasize ko lang po ito.
Nangangako po ang Diyos ng kanyang tapat na pagkalinga sa atin. Faithful care. Hindi po sinasabi ng verse na to, and all these things will be given to you. Hindi po ito sinasabi ng worldly wealth. This is not worldly wealth. Or luxury. Hindi po. Hindi po ganun ang verse na ito. Ang verse na ito, sinasabi niya, God promises faithful care to you. Ang pagkalinga ng Diyos. Tapat na pagkalinga ng Diyos sa iyo. He will provide for your needs. Ang Panginoon, siya po yung treasure natin. Naniniwala po kayo doon? Sa yung yaman natin talaga. The Lord is our treasure. Yung faith natin, kaya yun yung treasure po natin. No? God is our treasure. Jesus is our treasure. Now, when we focus on that treasure sa Panginoon, God will handle the secondary treasure. Yung mga pangangailangan po natin. The Lord will take care of your future. Diba, madalas po, we think of the future. Pero maliwanag pong salita ng Diyos, Jesus will take care of your future. Amen. He will provide. Do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Isipin natin ang treasure natin ng Panginoon. At yun po ang totoo. All of these things, material things, na meron tayo ngayon, marami man yan, o kakaunti, o kaya wala, sasabihin mo wala. Huwag kang mawala ng pag-asa sapagkat ang treasure talaga natin ng Panginoon. Kapag tayo ay nandun sa kalagayan na mawawala na dito, nandun sa kalagayan na we are about to leave the earth, anhin mo yung mga ito. Anhin mo yung mga bagay na meron. Hindi ba't nagpapatunay yon na ang treasure talaga natin ay ang Diyos? Amen po ba? Ang treasure natin talaga ang Diyos. Kasi doon, siya yung, the Lord will take care of us there. And He promises ito magandang lugar. He promises His presence there. Because in reality, we will all live this. Kaya sabi niya, seek God's kingdom and His righteousness. Amen. Ang buhay ng mananampalataya is not free from responsibilities. We all have responsibilities, di po ba? Mga responsibility natin sa araw-araw, mga dapat nating gawin. Hindi lamang kapag tayo nakikipagtrabaho. Halimbawa, tayo po ay nasa bahay, meron tayong mga responsibilidad. Nagbi-business tayo, meron tayong mga dapat gawin, mga responsibilidad. Kung nakikipagtrabaho tayo, meron mga responsibilidad. Tayo bilang mga mananampalataya, meron tayong mga ginagawang responsibilidad sa church. Christian life is not free from responsibilities. But it should be free from worry. It should be free from worry. Bakit po? Kasi sinabi ng Panginoong Jesus sabi niya, so do not worry. So do not worry. Sa verse 34, therefore, do not worry. We have responsibilities. We have things to do, work to do. But the Christian life should be free from worry. Let us not burden ourselves with the things na wala pa. At itong sinasabi ng Panginoon,
na huwag tayong mag-alala. Amen. Jesus invites us to serve God. Sabi ng verse 24, no one can serve two masters. And the Lord is saying, serve God. Sabi ni Solomon, yun ang mahalaga. Di ba? Yun ang mahalaga. Paglingkuran mo ang Panginoon, ito yung mahalaga. Serve the Lord. Habang meron tayong lakas, habang meron tayong kakayahan, malinaw yung ating mga pag-iisip, paglingkod natin sa Panginoon. We do not know what will happen between now and then. Jesus invites us to serve Him. Sinasabi ng salita ng Diyos dito po sa mensahe na to, we should put our complete trust in the Lord. Magtiwala tayo sa Kanya. Let us choose to trust. Choose to serve God. Choose to trust God. We may be tempted to worry, but let us choose to trust the Lord. Let us choose to pray and give our burdens. Huwag tayong mag-enjoy sa pagdala ng mga burden. Sabi ng Panginoong Yesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng napapagal, at kayo ay aking pagpapahingahin. Choose not to worry. There will be temptations to worry about many things. Choose not to. Amen. Pastor, kailangan kong gawin. O, gawin mo na. Gawin na natin. Para gawin natin yung magagawa natin ngayon. Choose not to worry. Trust the Lord. And pray. Choose to seek God's kingdom. I-align natin yung ating kalooban dun sa kalooban ng Diyos. Yun ang mahalaga pa. Not my will, but the will of God. And we align our will dun sa will ng Panginoon. At alalahanin po natin na ang Diyos ang treasure natin. Ang sabi ng Romans, binigay na ng Diyos ang Panginoong Jesus. Hindi ba niya ibibigay sa atin yung mga bagay na kailangan natin? Binigay niya yung pinakamahalaga eh. Hindi ba? So we thank the Lord. We should thank the Lord for that. Binigay niya ang Panginoon. Jesus invites us to serve and place our complete trust in our Heavenly Father, and we submit to His authority. Amen. Let's all stand po. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. So Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. This is my desire. This is my desire, to honor you, Lord, with all
in you. Lord is in you, Lord. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Have your way, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Hallelujah, Lord. Papasalamat kami, Panginoon, sa iyong mga salita. Nagpapaalala sa amin, Panginoon, that we should have an eternal perspective in life. Na sa bawat araw, O Diyos, ay pipiliin namin na maglingkod sa iyo. Pipiliin namin, O Diyos, na sa bawat araw kami po ay magtiwala sa iyo. Pipiliin namin, Panginoon, na hanapin ang iyong kalooban para sa aming mga buhay. Salamat po sa pangako mo that you will provide for us. That when we seek your face, when we seek your kingdom and your righteousness, these things will be given to us as well, our needs. You will provide. Ipaalala mo rin po sa amin, Panginoon, na ang tunay naming treasure ay hindi ang mga bagay dito, kundi ikaw, our treasure, primary treasure. And you are more than enough for us. Hallelujah. Salamat po na hindi kami dapat ma-tempt dun sa mga kung ano man ang pwedeng ipagkaloob, ibigay ng mundong ito. Bagkus sa iyong presensya, sa iyo, Panginoon, tunay naming treasure ay higit pa sa sapat sa aming mga buhay. Marami pong salamat. Hallelujah. Lord, we continue to praise you and to honor you. Panginoon, ang iyong mga anak na naririto, pagpalain mo po sila. Iparanas ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Ama, ang pakikiisa ng banal na Espiritu. Amen. 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 God bless everyone po. Pagpalain kayo ng Panginoon.